Tapos na tayo, naglinis. Done na. Pinagpawisan tayo sa paglilinis. Imagine mo ba naman, 4 na palapag. Oh, mag-isa ako dito Nandito ako sa basement. Pero, dito kasi, kahit wala sila, wala ang mga boss, kailangan na continuous ang linis everyday to maintain it. From top to bottom yun. Punasan mga furnitures, lahat. CR, kahit walang gamamit, sige pa rin. Kuskus, kubeta. And then, ayun, after sa punas-punas ng mga furnitures, anik-anik, edi vacuum. Centralized kasi yung vacuum dito. May vacuum sa taas, may vacuum dito sa baba. Kaya, provided naman lahat. And then, mapping the last. And then, eto na. Kasi linggo ngayon dito, it's my choice. Dahil wala sila, makakalabas pa ako. Lalabas din ako mamaya maglakad-lakad kung hindi simula na naman ang ulan at thunder. Kasi kahapon maulan, kaya hindi rin naman tagal sa malabas. Ay, kaya ito. Mag-chill na tayo kasi pabalik na sila ngayong katapusan. So, back to busy life. Yun na naman yung late tayo magising. Late tayo magising wrong. Late natulog ako sana. Kasi alam mo naman mga mata-manda. Ewan ko lang, not in general, pero ito, iba. Kasi maraming anik-anik sa mukha. Kaya tapos matagal pa magumalaw. So, kumilos. So, yun. Hanggang alauna pa lang yan ng madaling araw. Naggaganyan pa rin sa mukha. Ang daming nilalagay. Saka maligo. Kasi hindi naman naliligo ng ulo. Sa buhok niya. Sa salon lagi yan kada Sabado. Diyan lang naman. Walking distance ito. Pero hinahatid pa rin siya ni Lolo sa sasakyan. Kaya, yun, back to routine na naman, normal routine pagbalik nila. So, doon na naman yung magsilabasan ng aking mga eye bags. Kasi expect mo yan, ang tulog na namin na naman. Let's hope na may changes after ng more than 2 months sila sa US. So, let's hope. Kasi nag-undergo siya ng another surgery doon. So, sana may pagbabago ngayon, early yung tulog namin. Kasi, usually, natutulog kami alas 3. Maaga na kamo kung 1 to 2 a.m. natulog na kami. Pero usually, kalimitan kasi may egg. Massage pa yan sa mukha. Binuboil ko yung egg, tapos ginaganyan sa mukha niya, tapos dito, sa likod, sa kamay niya. Kaya yun lahat nagpapatagal. Abutin kami ng alas 3, alas 4, minsan alas 4. Tapos ang bangon ko sa umaga kung weekdays, mga 8:40 kasi pumapasok si Lolo sa opisina. So, kailangan kong ihanda yung mga, marami pa silang iniinom na herbs. Yan, busy na naman tayo sa kusina, sa bahay, sa kanila. Kasi nga, syempre, lalo na ngayon, hindi pa daw siya nakakakilos ng maayos. So, assist sa lahat ng bagay. Kaya ng buhay, kahit kalabaw. Kaya kinokondisyon ko na rin sarili ko these days kasi katapusan, dito ng mga yan. Back to normal. Busy life. Kaya ang sabi ng iba, madali ang buhay. Canada, no. Maaring ang difference, medyo malaki yung monthly mo, pero pagtrabahuan mo, bawat oras, minuto, mahalaga. Isang araw lang na hindi ka nakapagtrabaho, wala na. Na-loss mo yung ilang oras na income. Yun nga lang. Kailangan mo din pangalagaan ang katawan kasi syempre, health is our wealth. Ika nga, diba? Kahit anong gustuhin natin kumita ng pera, magtrabaho, kung hindi na kaya ng katawan natin, may dinaramdam tayo, wala na. Tenga. The end. Ay, kaya minsan nawawala na rin ako ng hope. Lalo na may mga bayarin pa ako na marami pa. Tapos makakarinig ka pa sa mga taong
Sa iba pa, hindi naman sa kanilang lahat. Pero minsan, mismong kapamilya mo mismo yung makakarinig ka ng hindi magandang mga salita. Hindi ko rin naman sila masisisi, pero hindi ko naman tatakbuhan. Mag-isa akong kumikilos eh. May mga anak pa akong nag-aaral, kolehiyo. So, talagang wala, kapusin pa rin. Ay, itong buhay. Sige na. See you.